Itong mga prosecution at yung mga dilawan, pinklawan, mga sympathizer ng NPA, ginagawang malaking issue po yung request ni BP Sara sa Senado na kung saan nga nire-request nga niya na sagutin po ng Senado yung food expense po ng kanyang defense team. Kasi itong nangyayaring impeachment na to, ang may kumbaga ang may control po nito ay ang Senado. So yun nire-request ni BP Sara na sagutin po ng Senado yung food expenses. Gawa nga yung pondo po ng OBP, maliit na nga po at dapat yun po ibigay sa serbisyo po para sa mga nangangailangan. Parang nangyayari po kailangan pa nilang hatiin at gamitin to para nga dun sa defense team niya para sa mga food expenses po. Ngayon marami po yung nagrereklamo tungkol doon dahil parang sinasabi nila na masyado raw pong parang pa-VIP si BP Sara at bakit kailangan daw po sagutin ng Senado yung food expenses po ng defense team, may budget naman daw po yung OBP. Ngayon, dito, natanong po dito, since ang usapan po sino ba yung gumagastos ng mga expenses. Tulad na lang po sa prosecution, sino po ba ang gumagastos po ng mga expenses ng prosecution? Kaninong bulsa po ba nang gagaling to? So ito alamin po natin sa interview na to. Galing po mismo kay Ted Filon sa spokesperson po ng prosecution. Dito malalaman natin kung saan ba hinuhugot yung ginagamit nila pangkain, transportation, lahat na lang po ng mga expenses. Dito malalaman po natin na kung saan po nila hinuhugot, kung ito ba kanya-kanyang gastos o meron ba nag-i-sponsor. So ito panoorin po natin ito, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Pardon me for the question po, Attorney. Are you serving the prosecution panel ng pro bono? Yes, sir. Yes, sir. Ilan po kayo? 15 private prosecutors. Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir? Very difficult to say kung ilan Mga 40, mga ganon. Well, plus the public prosecutors na 11 and then 15 ho kami and then some junior members. Mga 40 more or less, mga ganon po, no? Maybe could say but not on a daily basis. Opo, sige. Anyway, sabihin po naman 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina. Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan. Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba? But not gasoline po, sir. Siyempre, pag pupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag inabutan. Opo. Sorry po, Attorney, baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag kasi mamaya po, panig ho naman ng defense. No? Sa issue nga na gusto pong magpalibre ang grupo po si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito. Sa issue po ng pagkain, etc. Alright. Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki ho ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito Kayo po, sino po ang gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals? Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no like gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na, Opo, yes sir, yes sir. Yan lang po. Yes, sir. Kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo? Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan
bumalik, lumabas, so anytime I Mm. can. But paminsan meron ng mga understanding ko, meron din yung shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access. Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ho ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara. That's my understanding. So po, malinaw po. Yung perang ginagastos po ng prosecution para sa kanilang mga private lawyer, sa kanilang mga staff, sagot po ng House of Representative. Pag sinabing House of Representative, pera po ng taong bayan ang ginagamit para po pakainin itong mga prosecutor at yung mga private lawyer. Kasama na rin dito yung mga ballpen, bond paper, including siguro po yung gasolina. Kasi hindi naman pwedeng hindi magre-reimburse itong mga to. Alangan namang hindi sila bigyan ng panggasolina. Siyempre, kahiyaan naman. Private prosecutor yung mga yan. Siyempre, pag yan nanggaling kung saan man, siyempre may mga dalang resibo yan. Imposible naman pong pro bono po. Siguro pro bono pagdating po sa mga legal fee, yung mga professional fee, pwedeng doon maniwala tayo na walang babayaran po ang House of Representatives. Pero pagdating po sa mga expenses tulad ng gasolina, pagkain, etc., imposible pong wala pong i-reimburse itong mga prosecutor na mga congressman. Naalala niyo yung isang video natin kung saan nga nagre-reimburse po ang isang kongresista ng more or less nasa 100 million sa loob ng 3 buwan po yata yun. 100 million po ang kanyang ni-reimburse. So dito, possible, i-reimburse din po ng itong mga kongresistang to, yung ginagastos nila rito sa impeachment. Ito po yung punto ni VP Sara, kaya nagre-request siya na sagutin po ng ng Senado yung food expenses po ng defense team ni VP Sara. Gawa nga ng pera po ng taong bayan ang gagamitin niya dito sa nangyaring impeachment na hindi naman po siya ang may kagustuhan niyan. Ang may kagustuhan po niyan ay ang House of Representatives, ang Senado at ang Malacanang. So yung pondo na hawak ng OBP, kung kaano man yung ginagastos diyan sa pagkain o kung ano pa mga expenses diyan sa impeachment, instead po na ibigay po sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, napupunta pa po diyan sa impeachment. Maliit na nga yung budget ng OBP, nasasayang pa dahil sa mga walang kakwenta-kwentang impeachment na alam naman natin gawa-gawa lang nitong mga gustong patalsikin si VP Sara at ayaw siyang maging presidente. So, makikita dito na talagang yung konteksto po, hindi nila iniintindi at ang gusto lang nilang palabasin mali po yung sinasabi o ginagawa ni VP Sara. Patungkol na lang din dito sa yung makikita niyo yung yung threat daw na sinabi niya kay BBM, tinanggal yung konteksto. Pagdating dito sa request niya ng food expenses, tinanggal din po yung konteksto kasi gusto nila propaganda lang na si VP Sara talagang hindi magandang yung kanyang karakter po hindi po bagay para maging presidente. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.